Welcome to Laban Kabayan, where we talk about stories, struggles, and strength ng mga OFW. Dito, walang filter, walang perfect life. Real stories lang ng mga Pilipinong nagtatrabaho abroad. Exactly. Kaya kung OFW ka, nagmamahal ka ng OFW, or may pangarap kang mag-abroad, this space is perfect for you. This is Laban Kabayan. I'm Lenny. And I'm Kay. Laban lang kabayan. Yes naman, sa ating first episode. After ilang take at after ilang plano na matuloy yung first episode natin, finally, ito na talaga ang aming first ever episode. Maraming salamat sa mga nanood nung live. At sa mga nag-aantay ng aming proper episode, ito na yun. This is it, you guys. At sana hindi namin kayo mabigo. At kung mabigo naman namin kayo, okay lang. Take 2 na lang ulit kami. Laban lang. Laban. Okay, so bakit ba natin to ginawa, Kay? Itong Laban Kabayan podcast. Para saan ba to? Naisip kasi namin ni Lenny na importanteng mapag-usapan yung life ng mga OFW. Kasi hindi siya laging perfect, pero totoo yun. Hindi siya talaga perfect. Far from perfect. Yeah. That's all I can say. Tsaka din, tingin ko, dahil pareho tayong expat, OFW, mula sa Pilipinas, nagpunta ng abroad, parang I feel like this season of our lives, maraming makaka-relate sa atin. Correct. Kasi gaano karami ang Pinoy dito pa lang, sa Dubai. Yeah. 'Di ba? Sa Dubai, isa sa pinakamalaking community ng expats talaga is Filipino. Yes. Kaya kung isa kang Pinoy, kabayan na nanonood nito, share mo na din dun sa iba mong 'di ba, mga Tsaka kabayan. mag-comment na rin kayo. Yes. Yeah. Like nyo na din, guys. For the gram. Okay. So, syempre, umpisahan muna natin, Kay. I-share muna natin sa kanila ano ba yung stories natin personally. Kasi syempre, para nga makarelate sila sa atin, kailangan marinig din nila yung mga personal na stories natin, yung journey natin, bakit tayo pumunta ng abroad, ano yung mga naging rason natin, what led us to go, parang decide for our own na umalis tayo, leaving the comfort of our comfortable life in the Philippines, at marami pang iba. Pero sa mga susunod natin na na abangan episodes. niyo yung mga episodes. Oo, papatikim pa lang yan. Pero ngayon, we'll share with you yung mga personal journey namin, paano kami napadpad dito sa Dubai. So, ikaw balikan muna. natin. Gusto ko to. Gusto ko yung mga pagbabalik tanaw. Correct. Balik tayo dun sa moment. Bakit nga ba napag-desisyonan mo, Lenny? Na ang galing talaga, no? Mula sa kanya yung tinanong ko, sumisegue. Ayaw ko mauna. Sige. Yeah. Teacher ka ba dati? Ang galing mo magturo. Okay, sige, Kay. Ano yung tanong natin? So, ano yung pinaka nagpa-decide sa'yo na mag-abroad kaya ako? Na parang yung first thought na parang gusto ko mag-abroad. Pera. Alam ko yan. Di ba? Doon pa lang nakarelate na kayo. Hindi, joke lang. Syempre, part na yon, parang magiging hypocrite naman ako kung hindi ko sasabihin na pera is a factor, 'di ba? Hindi naman dahil gusto mo lang ng limpak-limpak na salapi. Well, personally, I can speak for myself. Nasan ba 'yun? Akala ko ba pag nasa OFW ka, talagang limpak-limpak na salapi, no? Part talaga 'yan tingin ko nung idea na meron tayo sa isang OFW. Kaya maganda i-unpack natin lahat yung mga myths na 'yon, mga ideas natin about mga OFW, and yun, personally ako, yung pagpunta ko sa ibang bansa, it was in my heart for the longest time. Parang siguro college pa lang ako, nasa Pinas ako, nag-aaral pa ako. I love our country kasi nag-i-activista nga ako before Ganun ko kamahal yung bansa natin. Pero parang sa akin, ramdam ko lang sa sarili ko na there's more. Or may question ako na what if there's more?
na hindi lang ako para dito. Mhm. So, parang nagkaroon siya ng ganun sa heart ko. So, I started praying about it. Nag-search din ako online. Ano yung mga pwede kong maging trabaho if ever man na aalis ako. Parang ano yung magiging path ko. Alam mo yon yung mag-aasawa ka ba ng foreigner? Mag-aasawa ka ba ng apo? Hindi, totoo, pumasok din yan sa isip ko. I mean, lahat ng kailangan mo i-consider, kinonsider ko talaga yon. Gusto ko lang malaman ng mga viewers natin na hindi lang siya parang out of the blue na dahil lang gusto ko umalis or gusto ko lang ng pera. Parang, I believe madami akong pinagdaanan dun sa ilang taon ko siyang hinintay. Ilang taon ko siyang pinag-isipan, pinag-pray. Kasi tingin ko talaga hindi siya madali. Parang lahat naman ng bagay sa buhay natin, hindi siya ganun kadali lang na susugod ka lang. Kailangan handa ka sa laban. Prepared. Oo, Correct. prepared ka talaga. Kasi kailangan, sabi nila, pag OFW ka, kailangan malakas yung loob mo. So later on, we'll find out na totoo pala talaga yon. Oo. So prayer ko siya talaga. So in my heart, I want to be more. I want to go to different places. I want to experience different cultures. So parang sa akin, nung pinagpe-pray ko siya, parang I felt like God has been leading me na it's time. It's time to leave. It's time to go. So, nung time na yon kahit na mahal ko yung previous job ko, kailangan umalis. Wow, parang job interview din. Kasi love ko yung previous job. Hindi, ko. sobra. Miss na miss ko na nga yung mga ka-work ko eh. Alam mo yung aalis ka hindi lang dahil negative or parang ayaw mo yung mga katrabaho mo. Sa akin, hindi siya nangyari. Sa Pinas, I love my work, I love my colleagues, pero I felt like eto na yon, parang it's time to leave. And syempre, consideration na din yung, syempre, hindi naman ako breadwinner, pero kumbaga parang I was helping din sa family. So, naging consideration din syempre yung mga kapatid ko, yung parents ko, to help them out. Ayan. Yun. Ikaw, Panganay life. Napaka-mature. Oh my gosh. bye. Ikaw ba, Kay? Ano Oh my yung God. journey Ako mo? siguro kasi, as nurse naman talaga ako, di ba? Yan guys, nurse ako. So, parang, na siya, parang nakatatak na you're somebody na eventually mag-a-abroad, Yes. kikita ng dollars, ganyan. Alam mo naman, pagka sinabing nurse, ay, ang laki ng sahod yan sa Amerika. At Pinoy nurses. Iba Mhm. yung hashtag Pinoy nurse sa ibang bansa talaga, di ba? Correct. Kilala talaga tayo Yeah, na. everywhere. Yeah. Kaya, yun yung parang concept. Pero, bago pa ako maging nurse talaga, mahilig talaga ako mag-travel. Talagang, it's something Same. that I was passionate about. Parang, very interested ako sa culture, sa languages. Parang, sobrang nakaka-excite siya. So, well, isa pa sa nag-push din talaga sa akin. Kasi yung kalagayan ng mga Filipino nurses sa Pilipinas is talagang struggle. Nag-work ako sa isang malaking company, malaking Hindi na natin hospital. sasabihin, Hindi na no? natin sasabihin. Mag-comment na lang kung nakatrabaho nyo si Kay. Wag. So, parang that time, alam niyo yung moment na magbabayad kayo para sa training kayo. Oh, okay. Tapos, meron pa kaming parang holding period na hindi kami sumasahod. Tapos, tina-try out kami ng iba't ibang department. So, wala kaming sinasahod. Tapos, yung overtime na, syempre, wala nang bayad yung actual time, yung overtime pa kaya, di ba? OTY talaga. Hashtag OTY. Oo, overtime na nga. Wala na nga sinasahod. Wala pang, alam mo yun. So, parang yung time na yun, naisip ko, mag-apply nga ako abroad. Pero may iba pang story din yung kung bakit ako napunta sa Dubai. Ibang story din kasi hindi ako nurse sa Dubai nung pumunta ako dito. Pero ayun, isa yun sa mga nag-push sa akin na alam kong walang future ang mga nurses sa Pilipinas talaga. Which is very sad. Yeah. Kasi sana kung pinapahalagahan natin yung mga nurses natin, at alam ko kasi nag-work din ako sa UK,
nakapunta rin ako ng mga ospital sa US. Although hindi ako nag-work doon, nakita ko yung setup. Mm. Love na love nila yung mga Filipino nurses kasi alam Mm. nila kung paano tayo mag-work, Yes. na talagang Working naki-care ethics talaga talaga ng mga tayo. Pilipino, Correct, no? correct. I agree. Well, ano lang, no? I just wanted to be said dito sa start pa lang ng podcast natin. May mga mababanggit tayo na situation sa Pilipinas. Mhm. This is by no means na nilalait namin yung Pilipinas. Hindi kami Yeah. ganon na dahil nakapunta lang ng ibang bansa, Mhm. ang sama na ng tingin sa Pilipinas or hindi na Mm. marunong tumingin sa pinanggalingan. It's not like that. Pero alam lang natin yung reality talaga eh. Yeah. And sadly, nangyayari talaga siya. Mhm. 'Di ba? Kaya yung mga nurses, kung nanonood kayo, saludo kami sa inyo. Yan, kasi akala ko dati, actually si mama, may conversation kami before. Pangarap niya sa akin maging nurse. Mhm. Kasi nga malaki daw yung pera doon. Well, Depende pala, no? Depende oo. kung saan ka Mm-mm. magne-nurse. Para sa akin siguro talaga kasi karamihan sa Pilipinas talagang ipupush ka ng parents mo, mag-nurse ka kasi nandiyan ang future. Which is true, pero parang sa edad din natin ngayon, parang mas ina-encourage natin na gawin mo kung anong gusto mo. Yes, Kasi pursue what you want. Hindi palaging kung ano yung, alam mo yun, kung ano yung available na may resources, it means na yun yung makakapagpasaya sa'yo kasi we only live once. Yes, YOLO. 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 You only die once. True. Is it a thing? So anyway, so yan yung ang ano pa nito kumbaga pwede pa natin siyang laliman yung usapan natin dun sa naging journey natin sa pagpunta dito. Pwede natin i-share anong year ka nag-abroad? Oh my gosh! Year kopong-kopong. Girl, 2016 ako umalis sa Pilipinas. So, magte-10 years na. Wow! Wow! Never Huwag na ka na. tanungin ko ilang taon ako, guys. Baby pa lang siya doon. Nag-OFW na siya. Gusto ko lang mag-work agad eh. So, 2016. Mhm. Anong year ka ba graduate? Huwag mo na tanungin. Ay, oo nga, secret pala. Oo, 2014. Secret pala. 2014. Nag-work naman ako sa Pinas ng bahagya. Okay. So, ako kasi, Ikaw? bago lang ako fairly new. 2023 ako dumating ng Dubai. So, first ko na talagang pagiging OFW, 2023. So, 2 years pa lang, no? Magti 3 years. Mhm. Magti 3 years. Pero, yung pinagdaanan Pagod ka na, ko, no? yung pinagdaanan ko parang pang 30 years na I mean, Oo. hindi talaga sa tagal or sa Ang din talaga, pag nag-abroad ka, it matures you Kasi Yes, wala kang mapanigan sobra. kundi sarili mo talaga. Sobra. Talagang totoo pala yung kasabihan na before kasi, nung nasa Pilipinas, I've always been a giver sa friends ko, sa family. Not that itinataas ko yung sarili ko. Hindi na naman sa itinataas ko yung sarili ko. Pero, that's just how I am. Parang, when I love you, when I take care of you, parang generous ako with what I have. Hindi lang pera ang usapan, but my time, my resources, how I serve you, how I serve your family. Ganun lang ako talaga. Parang yung give out mo ng love language. Oo, acts yan. of service. Oo, yan talaga yung love language ko. Whether I give out or I receive. Service talaga. Oo. So, sa Pilipinas, I've always been like that. Giver, ganyan, time, resources, money, whatever. Pero, parang sa akin, wow, it's a noble thing to be able to give to people. Especially to your family and friends. Pero nung nandito na ako sa abroad, dahil nabanggit mo na nagmamature ka kapag nasa abroad ka na, parang force ka to be more mature than what you were before. Sa akin, natutunan ko na hindi pala kadamutan yung magtira ka para sa sarili mo. Exactly, girl. Yun. Ako, Huwag ka umiyak. first episode pa lang maiiyak ka na. Hindi, yun talaga. Hindi, yun talaga. Isa yun sa pinaka naintindihan ko. Parang the hard way. Kasi syempre, girl, di ba, dito sa abroad, kung hindi mo kasama mga family mo, unlike sa Pinas, talagang buong angkan nyo, nasa isang compound lang kayo, ganyan. Dito talagang kung may mga kaibigan ka man or mga pinsan, mga tito-tita, unless kasama mo talaga yung family mo sa isang bahay,
mahirap magkita-kita pa rin eh, 'di ba? Mhm. Kahit dito sa Yeah. Dubai. Actually, oo. Alam mo ba, sorry, i-share ko lang. Go lang. Kasi nung first time ko sa Dubai, syempre nag-apply ako, tapos natanggap ako, tapos flight ko na pa Dubai. Pagdating ko dito, hindi ko alam na may pinsan pala ako dito. Shout out sa mga kwento, sa mga, Hi, sa shout mga out. Disosa. Hello. So yun, tapos sila lang nag-text sa akin, nasa Dubai ka. Tapos yun, ang hirap talaga magkita. Kasi alam mo, Yeah. yung tinirahan ko before, tapos kabila lang sila ng, kumbaga, ng border ng Sharjah. Pero ang hirap pala talaga magkita. Oo, kasi Siyempre, nga, iba din yung priorities. Ang iniisip mo dito, work, work, work. tsaka ganon. working schedule mo pa lang, 'di ba? Parang Mm. papahinga ka na, napagod ka na, ganyan. Mhm, Bukas mhm. panibagong laban na naman. Yeah. Off nyo, magkakaiba. So, hindi kagaya sa Pilipinas, True. 'di ba? Monday to Friday yung pasok, weekend, pwede na kayong Mhm. 'di ba? Maglamyerda. Mhm. Pwede na kayo magtagaytay, tapos magkape kayo sa McDo. Dumayo pa. At saka parang sa Pinas, ang daling magyaya, no? Oo. Parang alam mo kung saan ka agad Bakit nga ganun, no? Bakit dito? Parang ang dami namang mall dito. Ang dami Ang dami namang mapupuntahan. mapupuntahan. May mga libreng, 'di ba, pasyalan pa. Pero bakit parang pag dito, ang hirap. Parang it Oo. takes so much effort, no, na Mm. magkita-kita. So, nung nabanggit mo kasi, medyo napasadahan mo na kanina, no, na nung pagpunta mo ng Dubai, hindi ka nagtrabaho dito as a nurse. Kwento mo sa kanila. Kwento mo na. Simula sa simula. Oo, dali-dali. Kwento mo. Ikwento mo sa amin. Iya ako, parang ano. Ano ba yun? Hindi kasi siya masyadong kung nakikwento din talaga. Kasi parang okay. nahihiya ako. Charot. Bakit? Hindi kasi, actually, di ba sabi ko nga sa inyo, yung nanay ko, gusto niya talaga mag-nurse ako. Pero sabi niya, pagka-graduate mo, ikaw na bahala kung anong gusto mo. Pero nag-nurse nga ako sa napakagandang kumpanya para talaga siyang hotel. Alam niyo na yun. Alam niyo na. Tapos, tawag dito, di ba, syempre mga nurses magtitake ng board exam, ganyan. So, pinaghirapan ko talaga yung board exam kasi naisip ko, gusto kong patunayan sa sarili ko na matalino din ako. Yeah, oo. Ganun eh. Lahat naman tayo may gusto patunayan sa buhay. Oo. So, talagang in-effortan ko. Lumayo pa ako sa mga kaibigan ko para hindi nila ako mayayang gumala. Kasi, mga panahon na yun. Hello. Yan, laging, Kate, punta tayo dito, punta tayo dyan. So, lumayo ako para walang magyaya sa akin. Nagkulob talaga ako doon sa Baguio. Yan. Social sa Baguio talaga, sa Baguio no? ako nag-aral at saka nag-take ng exam, ng board exam. So, pinag-pray ko, sabi ko, Lord, kapag nag-top 10 ako, pag nag-top 10 ako, mag-nurse talaga ako. Okay. It's a sign na magiging nurse Ito yung ipupursue mo talaga. Oo, okay. pero gusto ko talaga mag-flight attendant na. Before pa doon, parang gusto ko talaga na mag-travel, mag-enjoy. Sabi ko kasi yung nursing school kasi ang hirap. Tapos, laging nakatali. Tapos parang feeling mo, ang tsaka-tsaka mo kasi lagi kayong pagod. Gano'n. Oo, haggard, no? Haggard, Oo, nag-aaral di ka pa. tapos May mga makikita mo duty na kasi kayo noon, di ba? Tapos makikita mo yung mga HRM, yung mga tourism. Ang gaganda nila. Fresh sila. Oo. Para nakawalong oras na tulog. Oo, parang ang saya-saya nila. Tapos, ang sasarap ng mga kinakain nila, gano'n. Tapos kami, halos di kami makakain, di kami makaihi, gano'n. So, nung time na yon sabi ko, pero pag hindi ako nag-top 10, sabi ko, ipupursue ko talaga yung pagpa-flight attendant. Gano'n. Tapos, nung lumabas yung result, syempre, una, hindi lalabas yung top 10. Ang unang lalabas okay. lang, Yung lahat kung pass lang. or fail. Okay. Pass or fail lang. Oo. So, Kasi yun ang lang naman saya-saya yung ko na. importante, di ba? Oo. Parang pass or fail. Sobrang Oo. saya-saya ko na. Tapos nung lumabas yung, wala ako sa top 10. Pero nung nilabas nila yung mga result ng tag dito, ng average score mo sa buong exam. Girl, top top 14 pala ako. Ay, wow! Grabe naman yun. Top 14 siya. Oo. Top 14. 14. Oo. Hindi siya sikat sa Pilipinas kasi hindi naman talaga. Pero inaano yun ng mga statisticians. Ng mga, Kasi sinasabi nila, top 14 daw ako. Di sabi ko, ano ba naman yan, Lord? Ano ba? Hindi ko na alam ang gagawin ko. Pero, kaya ako napagtrabaho dun sa company na pinagtrabahuhan ko. Tapos, nagkaroon din ako ng opportunity na makatrabaho ang mga amazing na managers dyan sa cancer unit. Hello. Ang daming shout out.
Tapos, ayoko na umalis. Pero sila Mm. din yung nagsabi sa akin na, alam mo, once in a lifetime opportunity yan. Kaya i-push mo Right. na. So yun, I ended up here in Dubai sa isa pang malaking kumpanya. Sige, kahit makita niyo naman yung Instagram ko, dati akong flight attendant sa Emirates. So Ayun, yun. grabe naman si Kay. Bagay na bagay yung yung look niya. Uy, Ayan. hindi! Legs pa lang eh. Bagay na bagay sa Emirates. Grabe, no? Ang laking pangalan dito sa Dubai. Mm. At nakakatuwa na nakapasok ka doon. 'Di ba? Marami Mm. marami din tayo mga kabayan na gustong makapasok ng Emirates. Mm. Siguro next time turuan mo naman sila ano yung mga do's and Sige. don'ts, mga tips. Magbibigay ako ng tip, pero tandaan niyo lang 10 years ago na yon. So, nag-iba na. Hindi ko alam kung pareho pa din ba. Oo. Pero kung pareho, sure. Oo, why not? 'Di ba? Comment Why lang not? kayo dito, DM niyo lang kami. Grabe, ganyan. grabe yung top 14 ka, no? Uy, Tas hindi. talagang Hindi be ako careful what you ask for. Talagang Ginulo nakikinig talaga ang ako. Diyos. Ginulo talaga ako. Oo, Sabi ko, ano talagang, nang gagawin ko? oo, 'di ba? Kasi inask mo talaga siya ng, Lord, anong gagawin ko pag nag-top 10 ako? Oh, so, ano pa So, din? Well, in fairness, ang end ko talaga is nag-flight attendant ako, tapos tumigil ako, pero bumalik ako sa nursing. ayun. So, Yun. going Bumalik back din to ano talaga pa ako rin sa talaga, no? Philippines. To Oo. your first love, ika nga. Mhm. So, ngayon naman na nurse ka, you're working as a nurse. Well, kami pala ni Kay, nagkakilala kami dito na sa Dubai. Magka-work kami ngayon. Mhm. Ayan, dito sa clinic na pinagtatrabahuhan namin. So, now that ilang taon ka ng nurse? I mean, Sa Dubai? oo, sa Dubai. Ay, hindi. Kasi nag-UK ka pa, di ba? Mm. So, ayan, ibang kwento na naman yan, Wait. guys. Nag-UK pa yan. Ang dami kong Ang dami ganun. niyang, oo. Ang dami nito, guys. Marami kayong matutunan kay Kay. Uy, kahit So, na mas marami kami matututunan hindi, sa'yo. hindi. So, I mean, ilang taon ka nag-crew? So, 5 years. Bali, 5 years in total, pero according sa company, 6. Kasi nag-unpaid leave ako ng 1 year. Kasi yun yung time na inaasikaso ko na yung sa UK. Pero make sure ko lang na makakabalik ako if ever man na hindi maging okay. Na hindi mag-work Oo. out. Pero in the end, it worked out. Oo. Right? Oo. Ayun. Kaya nakapag-UK na. Yeah. Si ate mo, Kay, ang ating Oo. nurse. Kaya, oo. Talagang ano lang din talagang lakas ng loob. Yun nga rin yung sinasabi mo kanina. Kailangan mo talaga ng matindi-tinding lakas ng loob kasi hindi siya madaling gawin. Lalo na uncertain lahat ng bagay. Oo. Especially during COVID Hindi, time. nung time na yon, no, COVID, nandito ka na sa abroad. Oo. Oo, kasi 2016 ka umalis. Wow. I could just imagine kung gaano kahirap na wala ka sa sarili mong bansa. Pero for sure, inalagaan naman kayo ng government. Di ba? Dito. Paano yung naging management ng during COVID, di ba? Very strict kasi sila Tapos kapag lumabas ka, may fine. Kaya hindi ka talaga lalabas. Hindi ka talaga lalabas. Wala tayong Bawal pera talaga pambayad. lumabas, sabi nga ni Kim Chu. Bawal lumabas, guys. So, yun. Yan yung mga kwento ng, kwento na kung nakarelate kayo, hindi kayo mag-isa dun sa mga, yung feeling nyo uncertain, feeling nyo, ano kayang gagawin ko pagdating ko doon, or parang, or pwedeng nandun ka sa season na double-minded ka, kumbaga, na parang, do I pursue this or do I pursue that? 'Di ba? Parang ano yung isang masasabi mo sa kanila na parang payo from you na ito pinagdaanan mo? Bakit parang interviewee ako? Dapat Oo, kasama hindi ako mamaya. dito. Mamaya ako yung syempre para makilala ka muna nila, 'di ba? Payo ko, siguro malaking factor din na talagang sinusupport ka ng family mo, na parang they're there for you. Pero, ano bang maipapayo ko? Siguro, grab the opportunity when it presents itself. Kasi, That's good. I hindi love siya that. palaging mag-aantay for you. Mm. And yung takot na yan, ma-overcome mo din yan. Saka makakagawa ka ng paraan. Yun lang, parang push mo yan. Kung talagang nakikita mo yung sarili mo na ito yung gusto mo, go. Grab it. Yeah. Tama. I love what you said kasi meron ako, yung mentor ko sa Pilipinas, hi father. So yon, ang lagi niya sinasabi, success is when preparation meets opportunity.
Na kailangan, habang wala pa yung opportunity, you prepare yourself, parang give in the time, the effort, na mag-grow ka, mag-mature ka, alamin mo lahat ng kailangan mo alamin, aralin mo lahat ng kailangan mo aralin, parang enjoy your life hanggat nandun ka pa sa preparation stage. Kasi when the opportunity comes at hindi ka prepared, So, wala bye-bye. na. Oo, Magpa-fly 'di ba? lang yung opportunity. Oo, magfa-fly by lang yung Mm. opportunity. Kaya Correct. tumatak talaga siya sa akin kasi parang kumbaga yung picture na yung opportunity, parang imaginein mo, isang lalaki, opportunity siya. I mean, hindi opportunistang ano pero yung parang yung vision lang na kunyari yung opportunity looks like a head na yung hair is nandito lang sa back, 'di ba? Parang ay hindi sa front. So pag dumaan siya at nakalagpas na siya sa'yo, hindi mo na siya mahihila pabalik, 'di ba? Parang ganon. My God. May mga metaphor tayo dito. Gusto ko yan. Ang Gusto galing niyo yan. yan? Pero it's very, very good. 'Di ba? Talagang kaya kailangan ready ka na before dumating yung opportunity. Yung iba kasi, kaya siguro marami tayong kabayan din, no, na gustong mag-abroad pero hindi natutuloy. Marami akong Oh naririnig my na gosh. ganyan Oo, eh. totoo 'Di ba? yan. Yan naman yung other side ng story, ng spectrum na kung tayo nandito, laban kabayan, nandito tayo sa ibang bansa, mga, kumbaga, who took that leap of faith para pumunta sa ibang bayan, may mga tao naman sa Pilipinas na gustong-gusto umalis pero for some reason may nag-hold back. So parang hopefully etong Laban Kabayan podcast natin would also help them dun sa pinagdadaanan nila na season, na kung nandun pa lang sila sa decision making, hopefully makatulong din yung mga stories natin, di ba? Correct. Na hindi talaga siya madali at saka talagang kailangan mong buuhin yung loob mo na Oo. gagawin mo to and isipin mo kung bakit mo nga ba siya naisip in the first place. Oo, kailangan mo talagang panindigan. Yon, kailangan mong panindigan yung decision mo in life. 'Di ba? Kagaya ng paninindigan mo sa mamaling tao. Iba pala yun. Baka i-shoutout mo na rin. Hindi. Ay, nako. So, dahil Teka, ikaw naman ang tatanungin namin. So, kamusta ba ang nakakakaba pala. diba? Parang Pag-interview, oo. So, kamusta yung unang lapag mo dito sa Dubai? Ano yung mga na-experience mo? Ano yung mga naramdaman mo? Ay, nasabi ko ang init naman dito. Dumating ako ng Feb 2023, parang latter part ng February. Tapos, yun yung nasabi ko, ang init naman dito. Kasi paglabas ng airport, di ba, papunta dun sa car ng best friend ko, ganyan. Talagang parang humampas sa akin yung katotohanan na wala na ako sa Pinas. Ganyan. Pero, sobrang excited kasi ako noon nung time na yon. Kasi nga, dahil answered prayer siya sa akin, alam ko na this is what God has given me ngayon. Parang gift siya from God, na matagal ko nang hinihintay. Now, it has come to fruition. So, ito na, parang finally, ang tagal kong hinintay, tagal kong nag-prepare. So, ito na siya finally. So, ang dami kong mga expectations. Yan. Ang dami kong parang, pagdating ko dito, ito yung magiging ako, ito yung mga gagawin ko, ito yung mga pupuntahan ko, ito yung mga imi-meet ko. Siguro ganun. Part siguro yon dahil bago ka dun sa isang bansa. Parang feeling ko kasi dati, may mga friends ako na nagsasabi na kailangan mong tibayan yung loob mo kasi iba talaga pag OFW ka na. Sabi ko, siguro hindi yun mangyayari sa akin, yung homesickness. Siguro hindi mangyayari sa akin yun. Kasi lumalabas ako ng bansa to travel, ganyan. O kaya naman sumasali ako dun sa church namin, may mga mission trip kami before. Na parang mga 10 days kami na nasa ibang bansa. So, parang enjoy na enjoy ko siya. Oo. So, parang ako, nung sabi ko, OFW, parang same lang yun. Ang saya nga parang extended travel time. Parang ganun siya sa akin. Feeling mo yung na-extend lang ng ilang years yung pagta-travel mo na Exactly. Na nag-e-enjoy ka. Tapos kumikita ka pa ng pera, di ba? Parang hindi ka lang expenses. Kikita ka rin, may income ka. So, andun nag-umpisa yung excitement ko. Pero,
malungkot pala talaga. I mean, masaya ako nung pagdating ko dito kasi unlike yung mga ibang kababayan natin 'no, na pupunta ng Dubai ta's dito pa lang maghahanap ng work. Ako kasi, I was directly hired from the Philippines. Mhm. So, yung una kong trabaho dito, nasa dental clinic ako napunta. Mhm. And dun ko talaga din natutunan kung paano yung galawan dito sa Dubai. Mhm. Na siyempre nagwo-work ka sa Pinas, pero hindi iba pa rin pala yung mga work dito, iba yung Hmm. market, iba yung everything is different. Mhm. So kailangan ko to adjust, ganyan. Pero masasabi ko na may isa akong friend na nagsabi sa akin kasi siyempre ano ka parang bago ka sa lahat. Hindi mo alam yung mga simpleng bagay, hindi mo alam kung saan mo kukunin. Mhm. Yung Mhm. kunyari, madalas ako sa Pilipinas 'pag may gusto ako bilhin, alam ko kung saan ako pupunta. Punta ako sa gantong mall, punta ako sa gantong grocery. Eto yung mga gusto ko o kailangan ko. Hmm. Pagdating ko dito sa Dubai, nakadepende ako sa best friend ko talaga for everything. Kasi Ah, pagdating ko dito, sa kanila ako tumira. napakasuwerte mo rin talaga na meron kang close friend na Yes. nandun ka sa kanila tapos gina-guide ka Oo, nila, which is very yes, nice oo. naman. Na talagang minsan minsan nga, masasabi ko okey na ano, na hindi lang yung mga kamag-anak mo yung makakatulong sa'yo. Oo Talagang minsan talagang naman. mga kaibigan mo lang, ibang tao, ready sila talaga tumulong, eh. Kaya shoutout dun Mhm. sa best friend ko at kay Daryl na asawa niya, Angel and Daryl, thank you so much guys. Hello, Yun, guys. kasi talagang ano, matagal na akong inaawitan ng best friend ko na, "Tara sunod ka na dito, dito ka na Hmm. mag-work." So, kaya ako Hmm. nakakuha ng passport, eh, nung 2013 kasi nga pagka-graduate ko, gusto ko ng pumunta ng Dubai. Pero, Ah. So, well, target mo talaga yung Dubai din ano? kasi just because nandito yung best friend ko, Oo, oo. oo. Pero anything about Dubai, UAE, wala talaga akong idea. Wala Hmm. talaga akong idea. Kasi ang lagi kong mga pinapanood, mga TV series, English, ganyan. So, Mm. US. Ang gusto Mm. ko kung mag-ibang bansa ako, US. Mm. Anywhere basta sa US, parang Mm, gano'n. mm. Yun Tapos, talaga oh, 'no? yun talaga. Tapos girl din nag-i-invite siya, "O tara, ano, tulungan kita." Ganyan, Hmm. eh, yung mga kuwento na, "Tutulungan kita, ako sasagot ng visa mo." Yung mga gano'n, 'di ba? So, ako naman parang, okey, kuha ako agad ng passport. Eh, during that time, sabi niya, "Pag-pray muna natin." Parang Mm. kung talagang time na ba na pumunta ka dito kasi biglang Mm. humigpit dito sa Dubai, parang At gano'n. Parang nagkaroon yata ng, parang range yung sahod para mag-sponsor. makapag-sponsor ka ng Ah, visa. okey. So, nung time na yon kagaya mo, nandun ako, eh, parang torn ako dun sa dalawang daan, sa Mhm. crossroad, Mhm, ganyan. mhm. Hindi ko alam kung ipu-pursue ko ba yung gusto talaga ng heart ko na maging full-time worker sa church Mhm. or pupunta ako ng ibang bansa kasi to help my family, to help my siblings na nag-aaral pa during that time. So, pinag-pray ko din. Mhm. Pinag-pray ko din. Pini-pray mo Oo. din. Tapos? Ito, hindi ko pa nakukuwento sa'yo 'to, Hindi pa, eh. hindi pa. Oo. So, sabi ng best friend ko, "Okey, B," sabi niya, "B, merong pupunta diyan na manager ng isang company. Mhm. So, puwede kitang ipa-set ng interview." So, sabi ko, "Wow, ang sosyal naman pupunta ng Pilipinas just to interview different people." Ta's nung time na yon nag-submit ako ng CV. Hmm. Tapos, talagang first time ko gumawa ng CV yata yun sa buong buhay ko. Tapos minute ko pa siya, tatandaan ko parang sa may Makati, ganyan, sa isang hotel. Sa lobby lang kami nag-usap. Siguro mga 30 minutes lang yung interview, ganun lang Okey. kadali. Ibang lahi yung nag-interview sa akin, ganyan. Pero nung time na yon pinagpe-pray ko talaga siya. Sabi ko, "Lord, kung matatanggap ako dito, Hmm. that means na gusto mo For kong you umalis. talaga. Para sa akin Hmm. talaga." Mhm. Ngayon, kung hindi ako matatanggap, isa lang yung ibig sabihin nun. Ibig sabihin, hindi pa time para Mhm. umalis ako. So, nung time na yon, 'di naghihintay ako ng result. Hindi agad kasi sinabi after interview. Tapos, later on, yung best friend ko, sabi niya, ano, may feedback daw yung manager. Sabi niya, ano, may na-interview daw siya sa Pinas, isang Pinay na okey, magaling, kaya lang, wala pang experience.
Nung time na yun, wala talaga akong experience at all. Yung kundi yung practicum lang, ganon. So talagang fresh Talagang graduate ka fresh nito. graduate ako. So, nung time na yon, parang sabi ng best friend ko, try ka lang dito, tapos dito ka na lang mag-apply, ganyan. Mhm. Pero nung time na yon, dahil nga pinag-pre ko siya, alam ko na Hindi pa hindi pa time. time. 'Di ba? Alam mo yun pag may hiningi ka kay God, alam mo na ibibigay niya or sasagutin niya. Kaya nung time na yun, alam ko na, ay, baka hindi pa. So, cut the long story short, nagtrabaho ako, pinurso ko yung passion ko, which is yung next generation. Parang naging campus missionary ako, campus minister. So, nagpupunta kami ng iba't ibang campuses, nagre-reach out kami sa mga estudyante. Meron din kaming mga leadership talks, seminars, ganyan, na sobrang namimiss ko. Pero alam mo yon, pag it's time to go, it's time to go. So, kaya nga mahalaga yun na you enjoy the moment where you are now kasi hindi mo alam kung magagawa mo pa siya in the future. Kaya hanggat 100%, nandyan ka, i-enjoy mo na. So, yun. Kaya yun, naging admin officer pagdating ko dito sa Dubai. Tapos, eto pangalawang work ko na to dito. So, clinic pa din. Pero this time sa aesthetic clinic naman. So, ayun. Yan siya. Si Lenny marami tong pinagdaanan sa napaka-short time niya dito sa Dubai. Kaya, i-discuss natin yan eventually. Yes, eventually. Eventually. Pero, ano yung pinakauna mong natutunan na dapat mong, alam mo yun, maging quality para mag-survive ka dito sa UAE? Quality, kailangan you fight for your space. Fight for your space. Take up your own space. Kasi no one will give it to you. Yan. Hindi katulad sa Pilipinas na kapag may nangbubuli sa'yo, marami kang magiging kakampi. Dito, kailangan dito talaga you have to learn how it is to stand up for yourself. Na if this is really what you want, you gotta go get it. Talagang kailangan maging prosigido ka talaga. Kasi eto na lang parang dadating yung time na kahit ikaw magda-doubt ka sa sarili mo. Pero you have to fight that. Kasi makikita ng mga tao yun And lalabas yun on how you relate with other people, paano ka sa trabaho. Kaya kailangan, talagang, parang i-plant mo yung sarili mo doon. Kung so to speak. Yung don't allow yourself to float here and there. Parang kung dito ka pumunta sa Dubai, take your own space, make sure na i-plant mo yung sarili mo dito hanggat nandito ka and take root. In all sense na find new friends, find a community, 'di ba? A group of people na huwag ka matakot na alam mo yun, expand your network and meet new people. Meet new friends. Ayan. So, importante yon. No one will give it to you on a silver platter. Hindi ka hihintayin ng opportunity. Kaya you have to take your own space. Na etong work na to, kahit na nasa reception ka or nurse ka or nasa sales ka, nasa isang maliit na desk ka lang sa office mo or kung whatever it is na work mo, you take that space. That is yours. Parang talagang i-embody mo siya. Yes. Pag-aralan mo siya. Talagang kailangan maging magaling ka doon. Kasi ang Dubai naman din talaga, kapag magaling ka, na-appreciate din. At saka na-ano mo din talaga, na-receive mo din yung deserve mo talaga. That's what I love about Dubai. UAE in general, na it rewards your hard work. 'Di ba? It rewards your effort, it rewards your courage. Kumbaga, ganyan kasi talagang siya, pantay-pantay yung opportunity, 'di ba? Kaya guys, 'yun, talagang own it. Own mo yan. At saka talaga dito sa Dubai din, hindi mo maiiwasan dahil sa Dubai mostly talaga expat. Tapos marami diyan hindi masyadong mataas ang tingin sa ating mga Pilipino, pero kailangan mo talaga yung sinasabi nga ni Lenny, na stand up for yourself kasi walang ibang gagawa nun for you. Yes. Tsaka,
doon mo mapapakita na hindi ka basta-basta alam mo yun, masusway or mai-influence ng walang sense, basically. Yeah. Yeah, that's it. So I hope you guys enjoyed, no? Yung mga ano namin, mga kwento ng Sentimento mga na. sentimento. Ang sarap lang, parang alam mo yon yung pagkukwento natin, parang kailan lang, no? Pero Oo. ilang taon na agad yon. Sobrang bilis Mm. ng Mabilis ang buhay panahon talaga. Ang bilis ng talaga. panahon. Piruin mo yun, Yeah. mag 3 years na, Pasko na naman. Pasko na naman. May pa-segue. May pa-segue. Oo nga So, po. yun. I think sa Natuloy. first episodes, I hope you guys na-enjoy nyo yung pagpapakilala namin sa inyo and sana may napulot kayong mga substantial, invaluable lessons, 'di ba, na hopefully magamit nyo sa journey nyo. Kung nagde-decide kayo, gusto nyo mag-abroad or nandito na kayo sa abroad, na sana na-encourage namin kayo at sana At saka makasama hindi kayo namin kayo. nag-iisa kasi Mm. napagdaanan din namin yan. Oo. Ganon. Oo. Kaya kung may gusto kayong i-share na stories, huwag kayong mag-hesitate. Oo. Comment lang kayo. At some point, babasahin din namin Oo. yan probably sa mga stories na kapag relate sa mga topics namin at some point. So, yan. Yep, that's right. Yan. So, ayun, again, Kay, no, thank you dun sa mga nanood. Like this video, podcast, ganyan. Tapos, share nyo na rin sa mga friends nyo. Ayun. So, para maging proud yung mga mama namin sa amin. Oo, at yun talaga yung reason. Hi, Mami! Hi, Ma! Kala mo naman talaga. So, ayun. So, okay. Ito na lang muna sa natin sa first episode. Okay, so, next episode, ano bang pag-uusapan natin sa next episode natin? Yung, ano ba? Sige, pag-iisipan. Pag-iisipan pa namin. Pag-iisipan pa pala namin. Feeling ko, isa sa mga topic natin is yung mga expectation versus reality. Pwede. Mga culture shocks. Ay, Siyempre, yun ang yung ganda mga- niya. Excited na ako. Excited na ako. Super. Nahiya ako kasi parang feeling ko, first time ko magganito, nahiya talaga ako. Di ako sanay. Ay, hindi naman halata, no? Hindi Hindi na mahalata na nahihiya siya, di ba? Pero di ba, ang Oo. saya lang kasi ito yung gusto naming maging space natin, maging community natin na it's okay to be vulnerable kasi kaya ka nga lalaban kasi real yung battle mo, di ba? Correct. So we're all in the battlefield. Gusto ko rin yung ganyan nila. We're all in the battlefield and we are your ano ba tawag sa ganon? Parang co-warriors? Co-warriors? Colleagues. Kami yung Teka lang, pag-isipan muna natin. pag-isipan muna namin, guys. Ano Pero, ba yun? ayun. Comrade. Ay, Parang ang lakas mo. Kaleni, kake. So, anyway, ano ba to? Once a week or twice a week? Depende, guys, kung trip nyo kami panoorin. Oo. Basta magpo-post kami. Yes. Meron kaming mga TikTok. Itatag namin yung isa't isa. Meron din kaming YouTube. Ilalagay na lang namin sa caption para makita nyo din Yes. yung buong episode. Ayun. Yeah. So, thank you guys. We hope to be with you again sa episode 2 ng aming Laban Kabayan. Laban lang. Laban lang ka ba? Kabayan. Again, I'm Kay. And I'm Lani. See you in the next video. Bye!